Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, pananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Para po sa Kim Pao update at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa aking nakita kanina, ay binandera naman po ni Kim Chiu ang Pilipinas kung saan po ay isa po siyang nominee sa about sa International Female Lead 2025. Isipin mo po yan na nominee po si Kim Chiu dyan at sa dami-dami na po ng mga artista na kung saan po ay ang daming mga artista din po ang may mga magagandang role at hindi lang po magaganda, mga talented din po. Pero bakit po? Ang tanong, bakit po si Kim Chiu ang nominee na napili sa International Female Lead Award po dito sa 2025 po? Diyan po natin makikita na si Kim Chiu po ay talagang very talented at hindi lang po yan. Nominee din po siya noon sa International Seoul Drama Award 2025 din po. Sa Hakwan po yan, sa South Korea din po yan naganap. So ibig sabihin po, talagang pumapatok po si Kim Chiu sa lahat ng mga female na artista dito sa Pilipinas at sa kabuong mundo po. Isipin natin yan na isang karangalan na naman ang ibibigay ni Kim Chiu sa Pilipinas na kung saan sa dami po ng kanyang mga kasama sa industriya at kung saan sa dami din po ng mga tao na sumusubaybay po sa kanya. Kaya nga po hinahangaan ng marami si Kim Chiu dahil sa kanyang katangian na kagalingan at sa husay kung paano po siya magdala at kung paano po siya mag-host at kung paano po siya umakting sa lahat ng larangan ng industriya. Kaya ako sa iyo, Kim Chiu, ang para sa akin po, may isa akong mensahe para sa iyo. Saludo po ako sa iyo at congratulations dahil isa ka sa mga taong tumaguyod sa ating bansa at isa ka rin sa mga hero po natin sa pagdating sa showbiz po. Alam naman din natin at lingid din naman sa kaalaman ng mga publiko at sa mga netizen, sa mga fans mo na lahat ng mga ginagawa mo ay para sa mga fans mo at para din po sa iyo. Kaya nga po ang mga fans ng Kim Pao sa ngayon is all out po sila at sumusuporta palagi kay Kim Chiu at saka si Paolo Avellino. Pati nga po si Paolo Avellino ayon po sa aking source po si Paolo Avellino is very supportive love team. Napakasuportado niya po kay Kim Chiu sa lahat ng bagay. At hindi lang po sa lahat ng bagay, dinidepensahan niya din po si Kim Chiu sa mga bashers niya. At alam naman po natin na si Paolo Avellino ay kalab team po ni Kim Chiu. Yan din po yung napakagandang balita po na ipabalita natin at yan po ang update ng Kim Pao. Para po sa mga hindi po nakakalam, pasensya na po kayo dahil hindi po ako nakapag-update ng maaga. Dahil po nawalan po ako ng internet at hindi lang po yan. Medyo busy pa po kasi ako ng konti. Kaya po pasensya po sa mga fans ko, sa mga sumusuporta din sa aking content. Sorry po kasi hindi po ako nakapag-update.
At sa ngayon po ay okay na po ang aking internet, kaya nakapag-update na po ako sa inyo ng maayos about sa Kim Pao na po natin, idolo po natin. Comment down below lang po kayo kung hindi nyo po nagustuhan ng aking content. Huwag lang po negatibo po. Sana naman po maging positibo po tayo. Ayon po sa aking legit na source po ay si Paolo Avellino din po ay nominee din po sa isang International Male Award 2025 po. Kaya po may mga voting system po dyan para mas marami po yung bumoboto at I'm proud to say that I am one of them na bumoto. Sa mga Kim Pao po dyan, wag po natin kakalimutan na iboto po sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa darating po na voting system about sa International Female and Male Award po nagaganapin po, okay? Para naman po may mga makukuha din po tayo at sila din po ang mag-winner po. Dahil nga po pag sinuportahan po natin ang ating idolo na si Kim Pao sa mga aktibidades po nila ay malagi din pong pasasalamat po yan para sa akin at sa Kim Pao po. Yan po ang pinaka the best na suporta po natin sa lahat ng bagay. Ayon na naman po sa aking legit na source po ay may isang director po na kinuusap si Kim Chiu about sa bago na naman niyang project at saka bago na naman niyang endorsement. Hindi lang po pala yan, pati rin pala si Paolo Avellino. May endorsement na po pala sila na dalawa na po sila. Kaya pala po hindi mo na ayon po ito sa aking legit na source po. Kaya pala po hindi magkasama sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa mga ibang project po dahil pala po si Paolo Avellino ay under contract para po siya sa ibang network. At si Kim Chiu naman po ay under contract po din siya sa ibang network na kung saan po ay ang pinirmahan kasi ni Paolo Avellino dyan is solo artist pa muna po siya. Kaya sana naman po maintindihan natin kung bakit hindi pa po sa mga bagay po na yung may sariling pelikula si Paolo Avellino at hindi po si Kim Chiu ang kanyang katandem. Hopefully maintindihan po ng mga fans ng Paolo Avellino po yan at sa mga Kim Pao fans po. Pinapaliwanag ko po sa inyo ng maayos para naman po pagdating ng mga comment nyo ay baka tatanungin na naman at fake news na naman yung sasabihin nyo ba? Siyempre bilang isang content creator din kasi na hindi natin maipresenta yung hinahanap ng resibo at kung sakali man na hindi natin maipresenta yung hinahanap ng resibo, at least nalalaman nyo yung update about sa Kim Pao. Wala mang resibo yan, hindi po ito fake news. Tandaan nyo po yan na hindi lahat ng bagay po ilalabas natin yung resibo. Gaya ng mga pictures kasi may mga ibang buzzers din po kasi sa aking content na hinahanapan ng mga resibo. Kung resibo lang naman po ang hanap nyo at maghanap na lang po kayo sa mga ibang content creator. Kasi nga po, ang update lang po sa akin is yung totoo. May resibo man yan. Kung wala, okay lang po sa akin. At least in-update ko po kayo ng maayos. Yan po yung aking pakiusap sa mga supporters po or sa mga bashers ko din po. Kasi halos naman kasi sinasabi nila, fake news yan kasi walang resibo. Hindi po yan. Hindi lahat ng mga may resibo is totoo. Ang akin lang po, kung ganyan naman kayo mag-comment, wag na lang po kayo manood sa aking content. Isa na rin po yung tulong kung sakaling ganyan. Kesa po makabasa po ako ng mga negatibong content po para lang po mag-viral po kayo. Pasensya na po kasi nakakasakit din po paminsan-minsan pag may nagko-comment na masakit din sa pakiramdam. Sana maintindihan niyo po ang aking ibig sabihin. Okay, dito na po tayo. Ayun po sa aking legit na source po ay matagumpay si Paolo Avellino sa kanyang movie na Elevator. Dahil nga po, talagang hindi mo din makikita yung husay ni Paolo Avellino. Kahit sino po yung magiging female leading niya po ay talagang
ginagampanan po niya ang kanyang tungkulin bilang aktor. Alam naman natin na kahit mahihain po si Paulo at hindi naman siya masyadong nagsasalita, pero pagdating naman sa larangan ng showbiz ay diyan mo po makikita yung salita ni Paolo Abilino at diyan mo rin po makikita yung kanyang kagalingan sa pag-arte. Kaya nga po, ang sinasabi nga po ng mga ibang netizen po na kahit tahimik yung tao, may naibubuga pa rin pagdating sa showbiz at pagdating sa publicity. Yan din po yung hinahangaan ng mga netizen at mga supporters ni Paolo Abilino. Because Paolo Abilino have a word po. May isang salita po si Paolo Abilino na alam naman din natin yan na pagdating sa lahat ng bagay ay marunong naman po si Paolo Abilino na makipag-cooperate at di lang po kooperasyon, makibagay sa kapwa po niyang artista. Ito po I don't know if napabalitaan niyo na po to Ayon po sa akin na sa kasamahan po nila, yung taong tinulungan po ni Paolo Abilino siya po yung nagsabi dito may mga ibang artista pala na parang ayaw si Paolo Abilino parang ayaw nila kay Paolo Abilino para kay Kim Chiu na makatandem dahil nga daw po parang hindi daw marunong si Paolo Abilino na makipag-mingle o makipag-banding sa mga ibang artista. Yan po yung ayon po yan sa aking legit na source po. Pero ang sabi naman ng mga ibang legit na source, talagang ganyan na daw po si Paolo Abilino. Ayon po yan sa mga legit na source ko po. Ito naman ang comment ko. Bakit natin sabihin na ayaw nyo kay Paolo Abilino para kay Kim Chiu na katandem kung ang mga netizen naman, ang mga supporters naman nila ay botong-boto kay Paolo Abilino? Is it that one is dinidiscriminate nyo ang tao? Porke ba yung tao hindi marunong hindi siya masyadong nakikibanding or mahiyain? It's not the proper way na sabihin nyo na ayaw nyo ba? Kasi nga ang mga publiko ay suportado po ang Kim Pao Tambalan. Diba? Kung ayaw niyo po kay Paolo Abilino para kay Kim Chiu, opinion niyo po yan. Pero yung mga sikat na ibang aktor na gustong katandem si Kim Chiu, nasa taong bayan na yan kung susuportahan sila or hindi. Pero ang suporta kasi sa lahat ngayon, ang suporta po ay nasa Kim Pao. Alam naman natin lahat yan. Kaya nga po, maraming artista din ang nagsasabi na, ba't kailangan pa mag-discriminate ng mga kapwang artista? Alam naman natin na galing din naman tayo sa ganyan na bagay. Which is very true po. Isipin na lang po natin to. Halimbawa, ikaw yung nasa position ni Paolo Abilino at sabihin mo na ayaw ng ganito. Samantala ang mga netizen, mga publiko, mga supporters nila, ay talagang gusto nila na sila. Diba? Hindi ibig sabihin po yun na ikaw, na opinion mo ay ayaw, samantala majority, karamihan po ay gusto. Kaya nga po, sa mga ibang artista po dyan, wag pa naman po tayong mag-discriminate ng kapwa po natin artista. Kasi dumaan din po kayo sa mga bagay-bagay na ganyan po. Ang love team kasi is nasa supporters kasi po yan Hindi po sa kagaya na artista. Kung marunong kang gumanap sa inyong role or kung nagustuhan ka ng mga netizen sa inyong role, ay marami talagang magiging supporters mo. Hindi yung ikaw mismo na artista na magsasabi na ayaw mo yung katambal ng iba dahil nga sila ay nagva-viral. Or are you insensitive or are you say insecure, diba? Ang term lang kasi po dyan is insecurities. Alam mo naman nagbabiral sila at very trending. Tapos iyan yung sasabihin mo para yung upuan ni Paolo Abilino is mapapasayo. It's not the proper way of para sumikat ka, diba? Hindi naman yan tama, kumbaga ba? May mga ibang artista din pong nagsasabi na botong-boto sila sa Kim Pao Tambalan kasi nga po nakikita naman nila at kaibigan naman sila ni Paulo at saka si Kim Chiu.
alam naman nila kung saan sila galing eh. Ganyan naman po sila nag-start way back the year past. Pero sa mga ibang artista kasi, syempre naiinggit din po sila. Dahil sa kanilang kainggitan ay talagang yan pa talaga yung sasabihin nila sa kapwa nilang artista. My opinion po is, don't throw the stone for the others. Huwag mong i-throw yung stone or sama ng loob mo sa ibang tao. Kung gusto mong sumikat, di gumawa ka ng mga bagay-bagay na ikaka-viral mo at ikakasikat mo. At saka yung mga role mo, pagandahin mo din para magaya ka din po sa Kim Pao. Hindi yung sabihin mo na vocal na ayaw sa kanila, ayaw mo sa kanila dahil ganito, cheche-bretse. Hindi po yun. Yan po yung blind items ko po sa ngayon. Kilala nyo po ito. Ito po ay, siya po ay matangkad at may lahi po siya. Hindi po siya purong Pilipino, may lahi po siya. Ito ay nakikita nyo din sa PBB before. At parang may movie din ito na love team pero agad nawala. Agad nawala kasi yung love team kasi niya is parang yung girl kasi is may boyfriend na non-showbiz. Tapos si boy, walang girlfriend. Wala ding girlfriend sa showbiz at wala ding girlfriend sa non-showbiz. Kumbaga, very single si boy. Pero si girl, may boyfriend na non-showbiz. At saka, parang kumbaga si girl kasi parang kaya siya bumuwag sa kanilang love team ay dahil may nakita siyang attitude yung boy. At parang ayaw niya ata, hindi niya ata ito nagustuhan. Ito si lalaki kasi nag-ghost din po to eh. Pero bihira lang po siya na nung nalaman kasi yung issue sa kanila na ganun ba, may attitude si boy, eh parang hindi na siya in-invite sa mga guesting, sa palabas, ganun. At meron din po siya sa Batang Quiapo, meron din po siya dyan, pero natanggal din po eh. Natanggal, aywan ko kung anong rason po yan. Natanggal din po siya dyan. Hindi ko na po alam kung yan po yung blind items ko sa inyo. Ayaw kong magbanggit, pero yan, marami na kasi naka-blind items sa kanya. Nung last month ago pa yan kasi na issue. Yan yung nagsabi na sinabi niya, may na-link kasi sa kanya eh, may nakapagsabi kasi na yung lasing siya, tapos sinabi niya yun na matagal niya na daw na gusto si Kim Chiu na katambal. Yan yung blind items ko po sa inyo. If alam niyo po yan kung sino po yan, comment down below nyo lang po. Kasi ayaw ko din, pag i-confirm ko lang po sa comment kung sino po yung guy na yan na nagsabi na ayaw niya si Paolo Avellino para kay Kim Chiu po. Kaya, pag alam niyo po, paki-comment na lang po yung name niya or just text in a private para matanong niyo po ako din ng private. Kasi ayaw ko kasi nagsasabi sa ganyan yung pangalan ba. Dahil alam naman natin sa social media, pag nagbanggit ka, may ibang sequences kasi yan. Kaya yan po yung iniiwasan natin. Sana maintindihan niyo po kung ayaw ko magbanggit sa mga bagay-bagay na kanya po. Ito na, nung nasabi na pala yan kay Paolo Avellino, ang sabi ni Paolo Avellino is, sabi niya, ito daw yung sabi niya, bakit kailangan pa nasabihin nila yung, kung gusto naman nila na si Kim Chiu ang makatandem nila, din magsabi lang sila sa director o sa management ni Kim Chiu para naman wag na po nilang akong sirain. Kasi ako ay nagtatrabaho ng marangal para sa anak ko at pamilya ko at para din sa aking magiging asawa. Kaya nga po ako nag-iipon dahil po sa motivation na ganyan at dahil din po sa mga fans ko. Ang bait talaga ni Paolo Avellino, no? Kapag tinatnan mo si Paolo Avellino talaga is diyan mo talaga makikita yung refreshing niya. At nung nakapag-comment na pala si Paolo Avellino dyan at parang kumbaga lang nag-refresh lang si Paolo at paligo-ligo lang siya at nakikita naman natin sa Instagram niya na
she never did yung seriousness about sa mga comment, about sa paninira sa kanya. Kasi siya po ay nag-i-stick lamang sa isang salita na if sinisiraan ka, mas maraming blessings ang dumarating sa iyo. Kaya nga po, ito yung sabi niya sa lahat ng kanyang mga kaibigan sa SOCMED na hayaan mo silang magsalita ng negatibo sa akin. Basta importante, saludo ako sa sarili ko at wala po akong ginagawang masama. And as for me also, that's good and I like the way Paolo Avellino answered that question. At hanggang dito na lang po ang aking content at maraming salamat po at sana gabayan po tayo ng ating Panginoon at God bless po.